Praise the Lord. Ayan, palagpakan natin. Abu Dhabi. Ayan, praise God. Ayan, first time ko pong makarating sa Faith House ng Abu Dhabi. And glory to God. Amen. Praise God. Settled na po tayo lahat. May bago ba ngayong araw? May bago? Glory to God. So, lahat tayo ay luma. Lumang bago. Ayan, may nagbabalik ba? May nagbabalik? At meron bang paalis? Wala naman. In Jesus' name, no? Amen. Dahil ang purpose natin dito araw-araw para palaguin, i-increase ang ating pananampalataya. Ayan, yun ang ating objective, no? I am Sister Marge from JCKC Dubai. Ayan, praise God. Praise God. May mga kasama po ako dito. May mga trabaho pa po ito. Nag-antayan po kami. Ayan, si Elder Wab kasama ang kanyang anak. Ayan, si Pastor Melo kasama ang kanyang misis. Na si Sister Florence, and of course, ang aking gwapong asawa. Yeah. Si Pastor Jimmy. Lahat yan ay galing sa trabaho. Ayan, ano siya, minay-greet ko sila. So, pero hindi sila mukhang pagod. Ayan, sa presence ni Lord, lahat tayo ay fresh. Ayan, tignan mo yung katabi mo. Fresh na fresh. Fresh na fresh. Ayan, praise the Lord sa ating, sa ating lahat. Ayan, praise God. Glory to God. Parang may mga hindi ako nakikita na kapatiran. Siguro. Sunday service na rin po. Glory to God. Amen. So, same time po, Star? Praise God. Kaya pala, no? Amen. Sa amin naman, one service na lang sa Dubai. Tinanggal lang Saturday. Kasi litong-lito yung mga cooking ministry. Ano ba? Ilan ba ang atin ngayon? Minsan magluluto sila pang buong barangay. 10 lang pala atin. Sa linggo pala silang lahat. So, talagang yung aming mga cooking ministry litong-lito eh. Kaya ngayon, one service. Talagang wala ng ano, no? Praise God. So, ang topic po natin ngayong araw, ilang minutes po ang dito? Ang preaching up to sound. Praise God. 2 hours. Amen. Pero, konti lang naman ang ating ngayong araw. 2 hours. Ayan, mga 2 hours. Sakto. 4:30. So, mga 6:30. Joke. Biro lang. Ang topic natin, He must increase. Ayan. He must increase. Ayan, si Pastor Melo, pasensya na po, may mga tawag pa rin yung mga yan sa trabaho. So, He must increase. Ayan, anong level ang ating pananampalataya kay Kristo ngayon? At this moment, anong level ba? Level 1, level 2, level 3. Praise God, it's very difficult to predict, no? Araw-araw, nagbabago ang level ba, no? Minsan mataas, fully charged, minsan naman low bat. Totoo po yan? Amen po? Amen. Ako man, hindi natin yan may pagkakaila, no? Kahit sabihin mong lahat tayo ay mananampalataya na, it will come to a point na ikaw din ay manghihina. Pero sa isang lingkod ng Panginoon, ang panghihina, it should be, for a while lang siya. Parang dadapo lang ba sa'yo? Hindi ka panghihinaan, no? Amen. Minsan nga pinapagalitan ko yung mga sa Bible study namin, no? Pag walang energy, ayoko, gusto ko yung masaya lang. Sabi ko, sino ba ang namatayan? Ako ba o kayo? Parang kayo yung nagluluksa. Oo, lungkot na lungkot sila. Sabi ko, itong mga to, kailangan pag nasa presence tayo ni Lord, lahat tayo ay masaya. Amen. Glory to God. Amen. Yun ang ating iniim, no? Amen. Alam mo na yung buhay mo noon, so bakit pa tayo magdi-decrease ulit ng ating pananampalataya? Dapat increase lang, increase gradually. Amen? Hindi siya nagdi-decrease. Kailangan pataas po. Kung nakikita natin itong signal, no, dapat tumataas siya. He must increase. Ayan. Araw-araw kailangan He must increase. Amen po ba yan? Amen. Amen. Agreement po yun, no? Praise God. Hindi tayo pwedeng manghina. Glory to God. Kasi, ang nakita na natin talaga, ako sa sarili kong experience, nakita ko na yung buhay noon nung hindi ko pa kilala ang ating Panginoon. I know Him by name, pero wala akong relationship. Hanggang by name lang. I know you by name. Alam ko ang salitang Jesus Christ. Alam ko yan. Pero yung relasyon, zero. Kaya pag may problema tayo, konting problema, bagsak. Amen? Pero ngayon na
alam na natin kung ano ang feeling na magkaroon ng Kristo sa buhay, babalik ka pa ba sa dati mong pinanggalingan? Amen? Syempre hindi na, di ba? Praise the Lord. Kaya kung nanghihina tayo, we should always remember ang grace ni Lord nung tayo ay kanyang pinick up. Sabi nga ni Pastor Ali last Wednesday, handpicked. We are being handpicked by the Lord. Amen? Praise God. Sa dami-dami ng tao dito sa Abu Dhabi, you are blessed. Na isa ka sa na-picked up ni Lord, kapatid. Amen? Imagine kung wala ka ngayon dito, saan tayo? Amen? Sa mall? Sure, no? Nasa higaan. Ayan, praise God. Pero ngayon, parang it's really a joy to serve the Lord na tayo ay nandito. Glory to God. Masaya ba kayo na nandito kayo? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ayan. Praise God. Alam kong it's not really easy na mag-serve, no? Amen. May kasamang kapaguran yan. Totoo. Pero nare-revive naman agad. Amen. Sa Dubai, talagang araw-araw din po kami may gawain. I think sa Abu Dhabi din, no? Pero sa grasya ng Panginoon, hindi tayo nakakaramdam ng panghihina. Amen? Pagod na pagod ka physically, but your heart is still rejoicing. Kasi nasa gawain tayo ulit ng ating Panginoon. Amen? Praise God. Kaya ang main verse natin, ayan, sabi niya dyan, in John 3:30, He must increase, but I must decrease. Amen? Praise God. Nakita natin, no, si Lord kailangan mas angat siya. Mas angat siya dapat sa'yo. Kasi it is very difficult na i-worship siya kung mas angat ka pa rin sa Kanya. Ayokong mag-worship. Ayoko muna. Sayang yung makeup ko sa mga babae, no? Praise God. Ayokong umiyak. No? Matutunaw yung, ano ba yung nilalagay? Yung blush on, yung foundation. Ganyan, no? Praise God. Sa mga lalaki, ayoko. Kasi akala ni sister, barako ako, no? Ayaw mo umiyak. Praise the Lord. Pero ang gusto ng Panginoon dyan, He must increase in your life. That no matter what, wala kang ikakahiya. And you must decrease. Konti na lang ang nararamdaman mo sa sarili mo. Tanggalin mo na rin lahat yan, no? So that you can really perform ang gusto ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Kasi sabi niya dyan, He must increase. Pero kung konti lang si Lord sa buhay natin, mahirap ka talagang mag-progress sa iyong pananampalataya. Mahirap. Kaya nga ang parating sinasabi, no, He must increase. Jesus Christ must increase sa ating buhay. Glory to God. Mas lalong naaangat siya dapat kesa sa ating asawa, kesa sa ating boyfriend, kesa sa ating girlfriends. Glory to God, no? Amen? Ang oras mo dapat mas nakalaan sa ating Panginoon. Glory to God. But I must decrease. Ganito dapat nating wino-worship ang ating Panginoon, no? Less of you and more of Jesus Christ. Ayan. Praise God. Okay ba tayo doon? Amen. Amen sa ngayon, no? But there will come a time na dadaan tayo sa problema. Doon talaga makikita kung si Lord nga ay nag-increase na sa buhay mo or hindi pa. Ngayon, hindi mo pa siya masasabing amen, amen. Glory to God. Praise God. Pag dumating ang problema, doon mo masasabi, ay, nag-increase na nga si Lord sa aking buhay. Amen? Praise God. Kailangan ko lang po ng sign kung medyo time ko na po, ha? Amen? Kasi, para aware din tayong lahat. Amen? So, kailangan dyan, no? He must increase, but I must decrease. Glory to God. Dapat, pag yan nagawa mo, kapatid, hindi ka na makakaramdam ng kalungkutan. Pag yan nagawa mo, kapatid, hindi ka na makakaramdam ng panghihina in times of trials ng iyong buhay. Ano ba ang nagiging downfall ng isang Kristiyano? Diba? Problema. Unang-una problema. Praise God. Pag may problema dumating, marami ka talagang makikita, hindi na makikita sa church. Saan si sister, saan si brother? Ay, may pinagdadaanan daw eh. Pero don't you know, na kung kailan ka may pinagdadaanan, doon mas magandang mag-worship. Na kung kailan ka may pinagdadaanan, doon mas magandang nasa gawain ka. Glory to God, no? Amen? Doon mo masasabi that He is your King already. That He increased already sa iyong buhay. At ikaw, nag-decrease ka na talaga. Hindi na damdamin mo ang iyong
ang iyong sinesecure. Glory to God. Kundi ang ating Panginoon. Praise the Lord. Amen? Amen po ba? Amen. Sino dito ang dumana sa maraming problema? Amen. Lahat tayo, no? And yet, we all survived. So, amen. Amen. Sabi niya, kailangan pa nating dagdagan. Kasi sabi ko nga, madalas kong sinasabi, no? Pag na-overcome natin yung problema, si Lord, ititest tayo to the higher level. Pag nalampasan mo siya to the highest level naman, anak, malalampasan mo pa rin ba kaya ito? Yun ang tanong ng ating Panginoon eh. Kaya ang gusto niya, He must increase and you must decrease. Sige lang, kapatid. Dati hindi ko rin maintindihan si Pastor Ali, no? Sabi ko, bakit to si Pastor? Pati lahat na lang ng bakante na oras, gusto niya talagang nagtuturo, nagba-Bible study kami. Ay, hindi ko talaga siya maintindihan noon. Pero nung mga unti-unting dumarating ng mga dagok sa buhay, doon ko naintindihan si Pastor Ali, kaya pala. Amen? Kasi may mga problema na darating na ganito na talagang to the highest level, no? Kung hindi tayo fino-force ng ating mga leaders na mag-Bible study, naku, sayang naman. Para sa ating sariling kapakanan pala yun, no? Hindi para sa kanilang kapakanan. Kaya ang mga leaders, masigasig yan na nagpupush sa atin, no? Atin ka naman ng Bible study, di ba? Siguro si Pastora Happy ganun, no? Kasi ganun siya sa Dubai noon, eh. Praise God. Pero ngayon, naiintindihan ko siya kung bakit ganun sila kasipag na mag-encourage, no? Amen? Kasi pag darating, iyang pinagdaanan mo, kapatid, sisiw pa lang yan. Amen? As we walk, amen, glory to God, as we walk, matagal pa natin makikita ang face ng eternal life, eh. So as we walk, madami pa tayong pagdadaanan. Yung inyong pinagdaanan, level 1 pa lang siguro yan. Amen? Kaya ini-encourage tayo parati ng Panginoon, He must increase. Glory to God, so that you may overcome kung ano pa yung mga upcoming na problema ng buhay. Amen? Sabi ko nga, no, Lord, sabi ko, grabe naman itong mga pinagdaanan ko ngayon to the highest level talaga. Amen? After na last December or November, almost December pala of 2023, di ba namatay yung anak ko na nabuhay siyang muli? So, sabi ko, tapos in few months, yung tatay ko naman ang namatay. Sabi ko, Lord, grabe naman tong emotion na pinagdadaanan ko. Parang to the highest level na siya, no? Amen? Pero, as I pass by sa mga problema na yun, no, I realize na si Lord talaga, He must increase para hindi tayo matumba. Glory to God. Amen. Sabi ko, wala pa pala sa level yung aking mga napagdaanan, no? And there will come a time talaga na sobrang susubukin tayo ng Panginoon. Kaya ngayon pa lang, pag-aralan na natin ang salitang ito, that He must increase and you must decrease. We must decrease. Amen? Si Lord dapat ang manguna. Kaya nga sabi ng salita ng Panginoon sa book of Matthew, no? Whoever loves his wife or husband more than me is not worthy of me. And whoever loves their parents more than me is not worthy of me. No? Grabe si Lord. Kaya kailangan nating intindihin na He must increase. Sabi ng tatay mo, wag ka dyan sa ganitong pagtitipon. Naalala ko yung father ko, ikwento ko lang konti, no? Yung father ko, siya yung number 1 na persecutor ko talaga. Super. Nung nalaman niya ganito, yung pinili ko na buhay, galit na galit siya. Talagang sobrang I was persecuted. Tapos yung family ng nanay ko, grabe din talaga nila akong persecute because of this relationship na binilt up ko between me and the Lord. So nagalit talaga sila, no? Pero ang sabi ng word dyan, He must increase and I must decrease. Hindi dapat ako nagpapa-affect sa mga ganong pagkakataon, no? Amen? Yes, I listen to them. Hindi ko sila pinapatulan because they really do not know the word. Amen? But if the Lord already increased in your life, hindi ka talaga affected, no? And talagang ipagpapatuloy mo lang kung ano yung alam mong tama. And because we know the word, nagpatuloy ako. Amen? And hindi ko na malayan na yung tatay ko, 72 siya nung namatay, 69 years old, nakilala niya ang Panginoon. Amen? Praise God. So nalaman ko na nag-church na rin pala siya sa born again na church. And he was attending Bible studies. So sabi ko
hindi pala dapat ako malungkot na yung tatay ko namatay na. He was given 3 years to really to know the Lord. Kaya sabi ko, buhay nga naman no, ang dati kong persecutor. Bago kinuha ni Lord, nakakilala pa siya. Amen? So, glory to God talaga sa glory ni Lord. So, imagine kung nagpa-apekto ako that time when He persecuted me, no? Amen? So, ang tatay ko, hindi rin nakakilala. Ang mga kapatid ko, hindi rin yan siguro nakakilala, no? Kung natakot ako sa sinabi ng tatay ko. Glory to God. But because God already increased in my life, hindi ako nagpa-apekto. Tinuloy-tuloy ko pa rin, no? Hanggang ngayon. And I do not really care kung ano ang sabihin ng mga tao, no? Amen? Ganun naman sa atin, i-close talaga yung kanilang mind about this relationship na na-build up natin and we are still building. Amen? Praise God, hindi nila alam yung joy na binubrought up sa atin ng ganitong pagkakataon, no? Amen? Praise God. Hindi nila alam na kung gaano kasaya ang magpuri sa Panginoon. Glory to God. Amen? So, huwag po tayong, if the Lord already increased in our lives, wala talagang makakatalo no matter what. Amen? Kaya kailangan nating panghawakan. Kailangan nating i-check kung anong level na ba, amen, kung gaano na ba nag-increase si Lord sa ating mga buhay, amen, or baka pa nakikbutas mo lamang si Lord ngayon, kapatid. Glory to God. Dahil maybe free ka, or baka may problema ka, or baka wala kang trabaho, kaya ginagawa nating panakikbutas ang Panginoon, no? But when everything is already alright, nakakalimutan natin ang Panginoon, but hindi dapat ganun, no? Kung kailan kayo dapat na lumapit sa Panginoon, yung mga times. Amen? In your very difficult situation, seek the Lord. Amen? Doon siya lalong mag-i-increase at hindi dapat nagdi-decrease. Ang mga Kristiyano talaga kasi ang kanilang downfall, ang kanilang emotions. Praise God. Amen? Kaya dapat nating ma-set aside ang emotion. At masasabi mo lang yan kung ang Panginoon ay already nag-level up na sa iyong buhay. Leveled up na ba? Amen! Amen! Praise God! So, next slide po tayo, bro. Ayan, napaiyak tuloy ako. Naalala ko na aking father dear. Ayan. Sa Matthew 26, 33, 34, nakita natin dito, mahal ba natin ang Panginoon? Amen! Ayan, praise God. Sabi din ni Peter, mahal niya si Lord. Lord, mamatay na silang lahat. Ako, hindi kita iiwan. Iniwan ba ni Peter si Lord? Yes. Sabi niya, tignan natin dito, Matthew 26, 33 to 34. Peter replied, even if all fall away on account of you, I never will. Wow, grabe si Peter mag-promise kay Lord, no? Iwanan ka na nilang lahat, Lord. Ako, hindi kita iiwanan, Lord. Glory to God. Amen. Truly, I tell you, sabi ni Jesus, this very night, before the rooster crows, you will disown me 3 times. Amen. Praise the Lord, no? Ganun ang quality ng mga tao ngayon. Mahal mo ba si Lord? Oo naman. Amen. Praise God. Pero nakita natin, even Peter, alagad na yan ni Lord, ha? Dinisown pa niya si Lord. Lord, mahal na mahal kita. Iwanan ka man nilang lahat, hindi kita iiwanan. Praise the Lord. Nung nakitang ipapako na si Lord, nag-back out siya, no? Hoy, ayoko ding maparusahan. Amen? Praise God. Peter replied, if all will fall away. Ayan, nakita natin, no? Kung gaano kababaw ang pananampalataya ni Peter sa ating Panginoon. He must decrease. Para hindi natin matulad si Peter dito sa verse na ito, kailangan Jesus Christ must increase. Kagaya ni Peter, no, follow siya ng follow kay Lord, pero yung level ng kanyang pananampalataya, iba ang assurance, iba ang security. Kasi dito, makikita natin na iniwanan pa rin talaga niya ang Panginoon. Eto, disciple na siya ni Lord, ah. Tayo pa kaya? Amen. Praise God. Sino ang single dito? Eh, wala. Praise the Lord, super blessed pala ang ano, hindi ko naman sinabi hindi blessed ang single, no? Pero, ano, no, praise the Lord, at least lahat tayo ay, oo, secured na. Amen? Kaya, sabi ni Pastor Chito, sino daw ang single dito? Ayan, praise God.
Lord, no? Glory to God. Isa lang? Meron pa akong ganito. Ay, huwag naman yung mga bata. Oo. Tsaka na sa mga bata. Ayan. Pag 25 na kayo. Ilang taon na kayo ngayon? 18. Ilang taon na lang? Pag 25 na kayo. Yung anak ko 25 na eh. Kung manligaw, maliligaw ka na naman. 25 na pala. Feeling ko baby pa rin siya eh, no? Praise God. So sabi niya dyan, do not be like Peter. Huwag tayong mangako. Let your yes be yes and your no be no. Amen. Sabihin mo, mahal mo si Lord ngayon, no? Praise God. Lord, mahal na mahal kita. Every service, mag-a-attend ako. Amen. Mga ganyan naman, no? Ako, no, since na naglingkod ako at naniwala ako sa ating Panginoon, talagang since 10 years na kaming naglingkod ng Panginoon ni Pastor Jimmy. So since then, yung una kong attend ng worship service, hindi na ako nag-absent. Sobrang na-inlove ako sa ating Panginoon. Amen. Sobrang naramdaman ko, and ganito pala yung feeling, no? Merong time na gusto ko na lang mag-praise and worship ng mga bago-bago ako. Gusto ko full day na lang praise and worship eh. Ayokong magkaroon ng moment na mag-isip ulit ng problema. Kasi sa praise and worship, kakanta ka, ang saya-saya, sobrang saya, no? Amen, praise God. Pero habang tumatagal ka, ang tagal naman ng service. 3 hours, tagal na tayo, no? Pero nung bago-bago ka, super in love ka kay Lord, no? Kahit 10 hours, walang uwian. Amen, no? Pero nung tumatagal, tagal na tayo sa 3 hours, no? Naramdaman ko din yan. Kaya wala kayong pwedeng i-deny, no? Kasi ako mismo, bakit tagal na tayo sa 3 hours, no? Pero nung ka-inlovan mo, kahit walang uwian. Ganon din naman sa mga mag-boyfriend, girlfriend, di ba? Praise the Lord. Oo daw, sabi ni Pastor Melo. Oo. Praise God, no? Kaya huwag tayong matulad kay Peter. Glory to God na we keep on promising, hindi din naman natutupad. Amen? Praise God? Next slide po tayo, bro. Ayan, makita natin ang difference ni Peter at saka ni John. Kanina, si Peter, sabi niya, mahal kita, Lord. Amen? He was always thinking na mahal niya ang Panginoon. Amen? Hindi niya alam na darating ang point na talagang pipili siya. Ang sarili ba niya o ang Panginoon? Amen? Nung kailangan ng, nung natakot na si Peter nung kinuha na si Jesus Christ, di ba? So nakita natin yung quality ng pag-ibig ni Peter para sa ating Panginoon. But tingnan natin ang pag-ibig ni John. Sabi niya, we love because He first loved us. In-acknowledge dito ni John kung gaano siya kamahal ng ating Panginoon. In compared, yung kanina sa verse ni Peter, na sabi niya, Lord, mahal na mahal kita. Pero si John, minahal ako ng Panginoon, kaya ako nakapagmamahal ngayon. So nakita natin yung difference doon, no? Para wag tayong manghina, be like John. We should acknowledge yung love na inimpart sa atin ng Panginoon. Amen? Kasi kung ang isipin natin parang si Peter, mahal mo si Lord, sinungaling tayong lahat eh. Hindi pa naman dumating sa point na kagaya nung unang panahon eh. For sure, pag dumating ang point na darating ang nangyari kay Peter at saka kay Jesus Christ, walang magiging katulad ni John. Lahat tayo ay katulad ni Peter, magbaback out. Glory to God. Hindi pa tayo humantong sa ganun. Tayo nga, Bible study lang, may point na tamad tayo eh. Glory to God. And kung titignan natin si Peter, talagang very loyal siya no matter what. Nakabuntot parati kay Jesus Christ. Pero nagawa pa din niyang ipagkalulong ang Panginoon. Amen? So this is the difference. If you will always think na mahal mo ang Panginoon compared kay John, you will think like John kung gaano ka kamahal ng Panginoon. Para makapaglingkod tayo ng tama. Amen? Kasi kung sasabihin mong mahal na mahal mo ang Panginoon, you are lying. We are all lying. Amen? Hindi pa talaga sapat. Ako man, masasabi kong yung quality ng pagmamahal ko kay Jesus Christ, I am sure hindi pa ito yung quality na gusto ng Panginoon kung paano natin siya pagsilbihan. Amen? Pero kung titignan natin dito, napakaganda ng difference ng dalawa. Amen? Kung sabihin mong mahal mo si Lord, sabi natin lahat kanina, mahal natin si Lord, no? Walang assurance yun eh.
Yung faith nga natin, araw-araw nag-iiba, di ba? Minsan level 1, minsan extreme, you are on fire. Kahit ang layong Bible study, sige ka punta. Glory to God, amen? Pero pag iba naman, nagiging weak siya. Amen? Nag-i-increase, ayokong mapuyat. Amen? Nag-i-increase na naman yung sarili mo. Nagdi-decrease si Lord, ayaw nating mapuyat. Kaka-wrinkles na kasi ako. Ang tagal kasing mag-exhort ni Pastora. Lord, ba't natawa kayo? Matagal mo mag-exhort si Pastora? Problema, hindi ko alam kung sinong Pastora. Pastora Rogeline o Pastora Happy? O, diba? Praise God. Amen? Joke lang, saan si Pastora Happy? Sa labas. Kaya kailangan natin no, na we should be like John. I would say, na pag nahihirapan ka, isipin mo, ganito ako minahal ni Lord. So itong ginagawa kong pagpupuyat, itong ginawa kong pamamasahe makarating sa Faith House, kulang pa sa sinacrifice ni Lord para sa akin. Pero kung sasabihin mo, ganun kay Peter na mahal ko si Lord, mapapagod ka kapatid. Si Peter nga napagod eh. Si Peter napagod siya na i-protect ang pangalan ng Panginoon. Amen? Kilala mo ba siya? Hindi Hindi. Sumama na rin siya doon sa mga, praise God, magpo-persecute kay Lord no? Hindi hindi, kakilala mo siya eh. Hindi ko kakilala. Magkaganon na lang tayo. Born again ka? Kasi ang gusto ng nanay kong mapangasawa ko, ganitong hindi lang ako mamanggit, ganitong belief Hindi ako born again O diba? Parang, sino ang dininay mo doon? Si Lord, diba? Praise God. Magba-Bible study ka ba kapatid? Tsaka na lang, sobrang pagod ako Pero in fact, nandun ka lang sa bed mo, wala ka namang ginagawa. Ayan no? Praise God. Minsan sa Bible study namin, online na nga. Sasabihin ko, magbigay ng heart na icon ang gising. Di ba? Maraming tulog. Hindi sila nag-click ng heart. Glory to God. Magbukas ka ng video mo ngayon, kapatid. So, ganun, no? Tignan natin yung mga sacrifices. Para hindi ka mapagod, be like John. Sister, pwede bang ikaw ang closing prayer sa online Bible study? Di na nag-reply si Sister. Oo. One time pa nagba-Bible study kami online, may isang kapatid na kalimutan niyang mag-mute. Nahilig! Tawa kami ng tawa ni Pastor Jimmy. May narinig ka? Oo nga, may nahilig. So, sinerge ko sino yung hindi naka-unmute. Ay, syempre nakita namin ni Pastor Jimmy, no? Kung sino yung nahilig. So, nakikita natin, no? Hindi sumagot. Hindi din sumagot, oo. So, nadiretso na siguro ni Sister yung tulog niya. Sister kasi sa women's yun oo. So, nakikita natin, no, kung gaano. Sa totoo lang, pag maging kagaya tayo ni Peter, mapapagod talaga tayo. Mahal ko si Lord. Ngayon, mahal ko si Lord. Bukas, hindi ko mahal si Lord. Yung quality ng service na binibigay natin kay Lord, defective siya. Glory to God. Hindi siya quality. Hindi siya good quality. But if we think, kagaya ni John, ngayon namamahal ko na ang aking kapatid na hindi ka ibig-ibig. Bakit? Because he first loved us. He acknowledged na si Lord, minahal talaga niya si John. Nakita natin yung difference, no? Si Peter, brag lang ng brag I love Jesus. Pambihira. Amen. Praise the Lord. Parang yung pag-ibig lang ngayon, no? Praise God. Sa mga kabataan natin dyan, kailangan maging aware din, no? Praise God. Na huwag tayo maniwala basta-basta. Amen. Because love is an action word. Glory to God. Hindi lang love na by word, no? Amen. Action word yan. Kagaya ni John, talagang he acknowledged na inibig muna tayo ni Lord. Kaya tayong lahat ay nandito. Amen. Praise God. Imagine kung walang umibig sa atin noon na katulad ng ating Panginoon. Anong buhay natin, no? Praise God. Siguro ngayon, hiwalay na kami ni Pastor Jimmy. Kasi nung nakilala namin si Lord, di ba? Ganun na yung sitwasyon namin. Talagang maghihiwalay na. Si Sister Florence at si Pastor Melo, for sure, walang sila. Di ba? Sina Sister Kim, for sure, wala din. Sino ang mga na-build up ang pag-ibig dito sa church? Bukod kina Sister Kim. And there will be more na katulad nila Sister Kim to come, no?
tinitignan ako ng mga kabataan sa likod. Lord, sana ngayon na may mag-church na ka-age ko. Diba? Praise God. Sorry po. So nakita natin yung difference, no? Amen. We should be like John. Huwag lang tayong brag ng brag na mahal natin si Lord. Amen? Kasi umayabang si Peter eh. Amen? Yabang yun. You are bragging. Bakit mo sinasabing mahal mo ang Panginoon, no? It's better na action na lang. Action speaks anyway, louder than words. Kaya wag na lang nating, Lord, I love you, Lord. Nakakatawa minsan, no? Amen. Sa Dubai. Sa Dubai, oo. Praise God. Tapos makikita mo, pag nagka-problema, mawawala na siya. Asan yung love mo? Di katulad mo din si Peter. Amen. So let us be like John here. Sa ginawa natin example ngayon, no, we love. Because He first loved us. Nandito ka ngayon dahil minahal ka ng Panginoon. Hindi nandito ka ngayon dahil mahal mo si Kristo. No. You are here because Jesus loved you first. Amen. Kaya yun ang ating panghawakan parati. Amen. Tapikin mo yung katabi mo. Huwag ka munang matulog. Ayan, natapik niyo lahat. Praise God. Amen. So wala nang tulog, wala na. Wala dito yun. Sa Dubai lang yun, Joe. Mapupungay lang. Puro charming eyes ang mga taga-Abu Dhabi. Oo. Sa Dubai kasi may mga ano din, syempre may mga, naintindihan ko naman, may mga may edad ganun. May mga golden babies din kami sa Dubai. Oo. Dito wala pang golden babies eh, no? Mga young generations ng mga nandito. Mga, ano ang tawag doon sa generation? Gen Z. Gen Z? Oh, di ba? Bahala kayo kung ano yun. Sa Dubai, may mga ano kami, golden babies. Ayan. Nakuha ko yung word sa Germany kasi nung nag-preach, namasyal kami ni pastor sa church doon sa Germany. Nagulat ako, puro golden babies talaga. As in, above 60s, 70s, ganyan yung mga nag-a-attend. Glory to God. Tapos ang pastor nila, bata pa. So naisip ko, napakahirap namang i-shepherd tong golden babies. Kasi mga sensitive, ganyan. So nakaka-bless. Nakita ko kung gaano ka, tawang-tawa si brother, magiging golden babies din tayo soon. Amen. And excited ako na marating yun. Praise God. Amen. So, maging katulad tayo ni John para hindi tayo mag-slip out sa ating pananampalataya. Para marating natin yung tinatawag na golden babies. Ayan. Amen. Kailangan tayo, nandirito pa rin tayo ha. Pag dumating yung time na yun na, ay, oo, ngayon golden babies na tayo. Di ba ang saya-saya? Hindi natuwa si Pastor Chito. Pastor Chito, kailangan natin tanggapin. Tayo ay darating sa point na yan, nagiging golden babies. Ayan. Pero kailangan, He must increase para makapagpatuloy tayo until that age na tayo ay naglilingkod pa rin sa ating Panginoon. Tawagin man tayong golden babies, kakanta pa rin si Sister Kim dito sa harap. No? Siyempre, magpipreach pa rin, and that time when comes, marami na ding magiging pastors pa sa inyo. Ayan. Next slide po tayo, bro. Ayan, makikita natin dito. In Luke chapter 22, 31 to 32, sabi niyan, Simon, Simon. Si Peter yan, no? Simon sa Tagalog. Sabi niya, Satan has asked to sift all of you as wheat. But I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail. And when you have turned back, strengthen your brothers. Sabi niya dyan, no? Grabe. Na-predict talaga ni Lord, no? Kung sino ang manloloko. Amen. Praise God. Pero sabi niya dyan, no? Simon, gusto ni Satanas na i-whip out kayong lahat. Amen. Pero ang sabi ng Panginoon dyan, pinag-pray ko kayo, Simon. Amen. Kung may tao na hindi nagpipray, dapat si Jesus Christ na yun eh. Praise God. Dapat si Peter dyan ang pray eh. Praise God, no? Pero inaya siya ni Lord mag-pray. Naunang natulog kay Lord, no? Tapikin mo ulit ang katabi mo. Mamaya ka matulog. Sabi niya dyan, no?
Simon, that your faith may not fail. Simon, gusto ni Satanas i-whip out kayong lahat. Pero ang pinagdasal ko kayo, na kayo ay huwag matumba sa oras na yun na gustong i-whip out kayo ng demonyo. Kailan ba mag-whip out ng demonyo, di ba? Kung kailan tayo nanghihina. Doon niya tayo lalatiguhin, isang latigo pa lang tumba. Glory to God. But if He is already increased in your life, kahit anong latigo ng diablo sa inyo, naka-stand firm pa din tayo. No matter what. Amen? Kaya sabi niya dyan, and when you have turned back, strengthen your brothers. Kaya nakita natin no, si Lord, siya pa talaga yung nag-pray, no? Imbis si Simon, imbis si Peter. Glory to God. Amen? Kaya nga sabi ni Lord, no, tara, mag-pray tayo dito sa bundok. Nauna pa talagang natulog si Peter, no? Glory to God. Kaya dito walang tulugan. Amen? Mamaya tayo matulog. Anong oras bang dinner dito? Praise God. Nakita natin dyan na si Lord kung gaano siya kabuti. Siya pa talaga ang nag-pray para sa kanyang disipulo. Amen? When in fact, kung may tao na hindi nagpipray during Jesus Christ time dito sa mundo, siya dapat yun. Pero the other way, no? Siya pa ang pray ng pray para sa mga tao. Glory to God. Kasi alam ni Lord, He predicted na ang tao nang pakahina. Praise God. Kung may pumasok lang na luningning dito, ewan ko na lang kung hindi mapapatingin ng mga lalaki, no? Amen? Kunwari may naligaw, tapos naka-maiksi ng damit. Glory to God. Imposible naman walang lilingon. Glory to God. Ng mga lalaki. Praise God. Alam ni Lord ang ating kahinaan. Kaya dito, alam niya na bibigay si Peter, no? Si Simon Peter. Alam niya na bibigay si Peter, but I have prayed for you. Napakabuti ni Lord. Amen? Kaya ganun ang ginagawa din ng mga leaders natin, no? They're praying for us. Kasi alam nila yung weakness ng mga tupa. Glory to God. Amen? May mga, kahit nga pastor ka na, hindi naman may pagkakaila, may mga downfalls pa din yan. Kaya kailangan maging prayerful tayo, na katulad ni Jesus Christ, no? Amen? Sabi niya, but I have prayed for you, Simon, na hindi ka matem. Pag winipped out ka ni Satanas. Glory to God. Amen? Ginawa pa nating prayer intercessor si Lord, no? Imbis si Peter yung nagpipray, in this story, si Lord pa talaga ang nagpray. Para hindi siya matumba pag hinatak na siya ng diablo. Glory to God. So nakita natin, ito yung mga isipin natin kung gaano kabuti ang Panginoon. Amen? How much He loved us. Hindi yung kagaano mo siya kamahal. Walang makakapantay talaga sa totoong pag-ibig para kay Kristo. Hindi pa tayo dumanak nga ng mga katulad ng nagawa nila Paul, na kinagat ng ahas, nagkaroon ng shipwreck, at napakadami, may mga binitay. Hindi pa tayo dumaan dun eh. Dito nga, physical strength lang ang kalaban natin, di ba? Puyat lang. Puyat. At madami pa talagang nada-downfall. So imagine, no? Amen? Ewan ko lang sa Abu Dhabi, no? But example ko na lang sa Dubai, puyat lang talaga ang kalaban namin doon. Kasi may mga trabaho tayo, yung iba talagang 12 hours, yung iba talagang physical and mentally pagod. Amen? Yun lang yung mga kalaban natin eh. Hindi pa tayo dumanak ng mga katulad ng dinanas nila Paul during their time. Amen? Praise God. Kaya dito, wala dapat sa atin ang nanghihina. And the Lord must increase. Dapat day by day siya na nag-i-increase sa buhay mo. Kapatid, I'm telling you, nakaka-stand firm ka ngayon kasi nakadaan ka sa mga level ng pagsubok na napagdaanan mo na. But be watchful. Huwag mong sabihin malakas na malakas ka ngayon. Kasi si Lord, amen, praise God. Paano ko nga matitest ang faith ni brother? Ngayon ay wala naman siyang problema. Glory to God. Kailan ba natin natitest ang ating faith? Diba, in times of problema, doon mo talaga makikita kung anong level na ng faith meron ka. Kung nag-increase na nga si Lord sa buhay mo, or same level pa din. Amen? Na pag dumating ang problema na kagaya nga ng nangyari kay Peter, hindi ko kilala si Lord. Amen? Mas masarap mag-part-time. 500 dirhams. Diba? Praise God. Dito na lang muna ako sa part-time. Ang dami kong utang eh. Maintindihan ako ni Lord.
Unang-una, you already denied His name. Wala kang pananampalataya na si Lord kaya niyang solusyonan ng utang mo. Praise the Lord. Amen. Pangalawa, you disobeyed already. Amen. You disobeyed na dapat nasa Sabbath day ka. Glory to God. May mga testimonies kami na ako na narinig din na na-set aside nila yung Sabbath day. Kumita sila ng malaki, pero wala ding nangyari doon sa mga part-time na bayad. Amen? So what's the point? Let us just worship the Lord. And let us lift up everything. Amen? Kung anong problema meron tayo. Kaya sabi niya dyan, no, napakaganda. Pero pinag-pray kita, anak, dahil alam ko ang kahinaan mo. Ganito kabuti ang Panginoon. Amen? Naging intercessor pa natin siya. Amen? Next slide po, bro. Okay na kayo dyan? Amen. Sure po? Amen. Amen. Praise God. In Matthew 26:71-72, sabi niya, then he went out to the gateway where another servant girl saw him and said to the people there, this fellow was with Jesus of Nazareth. He denied it again with an oath, I don't know the man. Glory to God, no? Dito dinidiin natin ang ugali ni Peter, kung anong meron siya. Sabi niya, hindi lang siya nakontento na sabihin, I do not know the man. I do not know Jesus Christ. Ang ginawa pa niya, then he went out to the gateway where another servant girl saw him and said to the people there, this fellow was with Jesus of Nazareth. Ito, nakita ko to si brother, kasama niya si pastor eh. Bro, born again ka ba? Hindi po Praise God, amen. Kasi yung kanyang crush ay hindi born again. Hindi po O diba, praise God. Parang ganun din tayo kay Peter, no? He denied it again with an oath, I do not know this man. So ganun din tayo, no? Amen. I do not know this man. May na-disobey ka, I do not know this man. Amen, praise God. Bakit ako nagkakaroon ng mga downfall pa din? In spite na nag-a-attend na ako ng mga gawain. Baka tulog ka noon. Diba? Praise God. Amen. Next na slide, bro. Sabi niya in Matthew 26:73-75, diretso ko lang po. After a little while, those standing there went up to Peter and said, surely you are one of them. Your accent gives you away. Glory. Talagang na-distinguish si Peter, no? Hindi. Kapareho mo sila na accent, Amen? Mga Ilocano kayo. Mga Bisaya. Mga Bisaya kayo, di ba? Sa accent pa lang na, hindi. Sa accent pa lang alam kong Bisaya ka na eh. Diba? Sa accent pa lang alam kong Ilocano ka na eh. Di ba? May mga ganun tayo, no? Amen? Sa accent pa lang, alam kong you belong in this group. Sa accent pa lang alam kong kakampangan ka. Di ba? Sabi niya, and in 74, then he began to call down curses. Grabe si Peter, nag-curse pala naman, no? Amen. Na, talagang siguro nagmura na siya. Bakit niyo sinasabing, kakilala ko si Kristo? Hindi naman talaga. Ganun, no? Sabi niya John, and he swore to them, I don't know the man. Immediately a rooster crowed. Then Peter remembered the word Jesus had spoken. Before the rooster crows, you will disown me 3 times. And he went outside and wept bitterly. Ang pagsisisi na sa huli. Ganun naman talaga. Diba? Nag-i-enjoy tayo sa kasalanan ngayon. Amen? Pero meron naman talagang tinatawag na pagsisisi. And hindi yun sa una. Siyempre. Amen? Sa huli parate. Kagaya nga nang nangyari dito kay Peter, no? Praise God. Ang dami ng mga options na alam nila, nakasamahan siya ni Kristo, pero he denied the Lord Jesus Christ. Amen? Hindi man tayo tanungin ngayon na, kakilala mo si Kristo? Hindi. By our actions, people should know. Amen? Nakasamahan tayo ng ating Panginoon. Ay, eto, ka-grupo to ni Jesus Christ. Di ba napakasarap pakinggan, no? Ka-accent niya. Hindi na nagka-curse. Amen? Praise God. Alam na niya. Nakatanggap na siya ng banal na espiritu. He has been purified. Ayaw na niyang gumawa ng kasamaan. Kasi pag nakatikim ka na ng purification, parang nandidiri ka na sa kasalanan. Dapat ganun na tayo, no? Amen? Pero kung nag-i-enjoy pa rin tayo sa kasalanan, then we are really like Peter.
na walang saysay kahit nakatulad natin ang Panginoon. Kahit na sabihin mong lingkod ka ni Lord, kahit sabihin mong buntot ka ng buntot sa pastor. Amen. Pero sabi nga no, hindi nakikita yan sa pag-attend din ng pag-attend, or kahit araw-araw naman sa gawain, meron pa din naman talagang na-fall out na mga tao. The very thing na kailangan natin gawin is isa pamuhay, no matter the verses na ating mga napapakinggan, no? Amen? Kagaya ni Peter dito, no, talagang he disowned the Lord. And sabi niya, nagmura pa siya dyan, no? Nagmura. Bakit niyo pinagmamalaki na, kakilala ko si Kristo, ganun siguro, no? If we visualize. Kasi, sabi niya, he began to call down curses. Natawa ako dito. Ay, sabi ko, nag-curse din pala si Peter talaga, no? Nung mga panahon na talagang they are forcing him to admit kung kagrupo siya ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Praise God. Next slide, bro. So, kailangan, ayan, Mark 14:54. Palakpakan natin si Lord. Amen, praise God. Since walang timer dito, pero tansyado ko naman yung oras ko. Ayan. Sabi niya dyan, Mark 14:54. Paano mag-increase sa atin ng Panginoon? Kailangan tagasunod lang talaga niya tayo, although all the days of our lives, hindi kailangan mag-keep distance. Tignan natin si Peter dito. In Mark 14:54, Peter followed him at a distance. Finalo niya si Lord in a distance na siya, no? Kumbaga, naglagay na siya ng border. Right into the courtyard of the high priest. There he sat with the guards and warmed himself at the fire. Sobrang sakit, no? Hindi lang sa salita niya ipinagkalulong ang Panginoon. Hindi lang sa salita niya dininay ang Lord. Bakit? Nakisama pa siya doon sa mga guards na gustong huliin ang Panginoon. Glory to God. Just to secure ang kanyang buhay, just to secure ang kanyang sarili, tignan nyo, no, Peter followed him at a distance. Hindi ako sasagutin nito ni sister pag malaman niyang born again ako. No? Pag malaman ni sister na nagtataas ako ng kamay, or kawawa naman na aking mga kalalakihan, si brother na lang, si brother. So nakita natin, no, Peter followed him at a distance. Dumistance na si Peter. Talagang pag naging close kami ni Lord, mapapahamak ako. Baka ako din maipako sa krus. Glory to God. Kaya sabi niya dyan, Peter followed him at a distance. Ayan, may mga medyo dumidistansya ba ngayon? Ang puso sa ating Panginoon. Amen? It shouldn't be like that. Kailangan, kasi ang bagsak nun, magiging backslide. Mababackslide tayo. Amen? And ang isang backslider, according sa mga, according talaga, no? According sa aking mga inimbestigahan, no? Mahirap talaga ang mabackslide. Kasi lahat ng knowledge and wisdom na nalalaman mo na ma-wiped off siya talaga, you will be back to zero. Sayang naman. At ang hirap daw na ibalik ang pananampalataya para sa isang backslider. Mas maigi pa yung galing ka sa ibang pananampalataya tapos bigla kang ganito. Mas maigi pa daw yun kaysa kung dati ka ng Christian and then nag-backslide ka. Mahirap ibalik ang dating pag-ibig. O, di ba? Parang pag-ibig lang yan. Amen? Kaya nga, huwag tayong mag-keep distance kay Lord. Dapat kung nasaan ang service, doon tayo. Amen? Praise God. Peter followed him at a distance right into the courtyard of the high priest. Lumayo siya sa ating Panginoon. Amen? Just to secure ang kanyang buhay. How selfish. Amen? There he sat with the guards. Umupo na rin siya kasama ng mga gwardya, no? Na gustong huliin ang ating Panginoon. Amen? And warmed himself at the fire. Wow, nakisama na siya. He warmed himself. Wino-warm up na niya ang kanyang sarili. Parang yung panahon ngayon, no? Wow, parang gusto ko na ulit bumalik sa dati kong buhay. Na I have the freedom na mag-bar, ganyan. I have the freedom na maglasing. I have the freedom to smoke. I have the freedom na mambabae.
ganun no, nagwa-warm up na ulit tayo. And when you start warming up yourselves sa kasalanan again, mawiwili ka na naman kapatid. Hindi mo namamalayan, para ka na rin si Peter, nagkikip distance, sumasama ka na naman ulit sa mga unbelievers. At hindi mo alam, sabi nga kanina ni Lord kay Peter, no, si Satanas gusto kayong i-whip off lahat. Pero pinag-pray ko kayo, dahil sa liningning ang kahinaan nyo. No? Praise God, oo. Glory to God, no? Kaya, ha? Ano pa? Parang may nagre-rebelde dito. So, kailangan talagang hindi natin i-keep distance yung ating puso at sarili sa Panginoon, no? Nakagaya ni Peter dito, wow, nakiwarm up pa talaga siya, no? Sa fire, nakisama siya sa mga gwardiya, glory to God. Parang if you will visualize, wow, nag-warm up tayo, sumasama na ulit tayo sa mga unbelievers. Okay dito, walang nagsasabi ng bawal. Wala naman talagang, our job or ang aming ginagawa is to advise. It is all up to you kung gagawin mo pa rin o hindi na. Pero walang mag-force sa inyo na, ay, you should stop smoking. Wala namang nagfo-force talaga. But the word of the Lord, siya mismo ang kusa na magkukonvict sa inyo to stop. Glory to God. Hindi naman kayo pupusasan ni Pastor Chito kung may nakita siyang naninigarilyo sa labas Glory to God. Hindi naman kayo pupusasan or lalatiguhin ni Pastora Happy or ni Pastora Rogelyn. Naglalatigo ba sila? Kilala ko si Pastora Happy, but I really gusto ko yung pagiging strict niya. Amen. Nung tamborin ako, si Pastora Happy, nakasama ko din niya siya. And talagang they were strict along with Pastora Richelle. And ngayon ko nakikita talaga yung outcome ng kanilang pagiging stricto kasi magkakaroon ka talaga ng discipline. Amen? Glory to God. So, wag maging katulad tayo dito ni John, not Peter. Si Peter dito nag-keep distance siya. Naki-warm up pa siya talaga. Amen? So, wag na tayong maki-warm up sa sanlibutan. Kasi pag nag-warm up ka, isang ano ba yun? Isang tagay lang ng Red Horse. Isa na lang. Dati 10 latte. Ngayon, isa na lang isa, promise. As you warm up, yung isang bottle ng Red Horse, hindi mo na mamalayan the next day, 2 na. Amen? Hindi mo na mamalayan, nag-warm up ka pa din hanggang nakabalik ka na sa dati mong buhay. And ano ang tawag doon? Na-backslide ka na naman. And to come back sa yung ulirat, mahirap na ulit gawin yun, kapatid. So, it is really as much as we can, and of course we can, dahil nga sa pag-ibig ni Lord, no, na sinabi ni John kanina sa 1 John, kayang-kaya nating ma-overcome lahat ng tukso, lahat ng ating pagdadaanan, no, na katulad ng ginawa. Huwag tayong maging katulad ni Peter, no? Amen? Do not warm up. Nandito na tayo, huwag na tayong maki-warm up din sa sanlibutan. Kasi ang bagsak, nagiging decrease. The Lord is decreasing in your life. And you are increasing again. Amen? Which is not to happen, no? Kaya ang pinagpipray, maging prayer intercessor tayo sa bawat isa. Amen? Now let us pray for each other. Nakatulad ng pinagpray ni Jesus Christ si Peter, no? I pray na hindi ka matumba. Pag we out na kayo ni Satan, glory to God, kailangan we will remain here and we will be called golden babies in one point of our lives. Lahat tayo magkikita-kita pa rin. Amen? Dito, walang matutumba, walang magiging katulad ni Peter. You are lucky that you are here tonight and that you have heard ang ganitong topic about Peter and John. And be like John. Amen? And ang ating last slide po. Ayan ang ating last na slide. In Jeremiah 3:22, amen, sabi niya, return faithless people, I will cure you of backsliding. Yes, we will come to you, for you are the Lord our God. Amen, praise God. Kailangan maging katulad tayo dito, no? Sabi niya, return faithless people. I know, sa sarili ko din, hindi ko masasabi na He really increased. I do not know what tomorrow may bring, no? Amen. Hindi ko alam kung anong problema ang darating bukas. But when we know that the Lord is there, we can easily overcome no matter what. Amen. And sabi niya dyan, kung nagiging faithless ka na,
kung nag-warm up ka ulit to be with the world, sabi niya, return faithless people. Amen. Sabi nga ni Lord, no matter your sin is, gagawin niya pa rin as white as snow, no? Ganun kabuti ang ating Panginoon because of His love. Sabi niya, yes, we will come to you. Sabihin natin lahat, yes, we will come to you. Yes, we will come to you. Amen. Glory to God. For you are the Lord our God. Amen. So let us all pray po. Palakpakan